So yun lang sa inyo mga kabot, ayan po, kung ikaw po ay nag-click sa video ito, ikaw po ngayon ay nanonood sa The Big Bots Corner Vlog. Welcome back mga kabot. Ayan, ano po ba meron dito sa video na to? Kung first time parents ka and first time mamshi gaya ko, so dito malalaman mo po kung paano po magproseso ng binyag mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking gastusin. So ito, importante ito para po sa mga first time mamshi gaya ko, na wala pong karanasan sa mga ganitong bagay-bagay. Dahil special event to para sa ating mga anak, ayan. Lalo na at yung sa akin, sinabay ko yung first ever birthday ni baby sa binyag niya. Ayan. So magkasabay na yan. Para po sa mga practical na parents, ayan, mas okay yung ganun eh. Yung sabay na yung binyag sa birthday ni baby. Para isang gastusin na lang. Lalo na sa panahon ngayon. Kailangan magtipid-tipid. Ayan. Yung first step na kailangan isipin, syempre yung kung saan simbahan mo siya gaganapin. Ayan. Unang-una yan sa lahat. So, yung asawa ko, nag-suggest siya na sa kanila na lang ganapin, sa Antipolo City. Ayan. So, naka-based kami dito sa Quezon City ngayon. So, medyo napalayo pa ng konti mga kabot. So, doon po niya napili kasi, sabay sila ng birthday ni baby. Yes, mga kabot, sabay po sila. Pareho po sila ng kapanganakan. So, parang, na yan, triple celebration na. Birthday ng asawa ko, birthday pa ni baby, and then binyag pa niya. O, di ba laki ng tipid? So, anyways, dito na po tayo sa, pagpoproseso. Ayan. So, dahil outside Quezon City siya mga kabot, nung pumunta yung asawa ko sa simbahan, dun sa Antipolo, ito yung hiningi sa kanyang requirements. So, ito yan mga kabot, ayan, yan yun. Yan yung requirements na kailangan. Yan yung hiningi sa kanya ng simbahan. So, nga pala, pag pupunta na kayo ng simbahan, kailangan meron kayong dala na birth certificate ni baby, yung original copy po. So, syempre, katunayan na si baby ay ipinanganak. Ayan. So, nakalagay dito, registered birth certificate of a child, original and Xerox copy or photocopy. And then, may payment for baptism na 300 pesos. So, meron kang mabayaran na 300 pesos para po sa baptism niya. So, seminar, ayan. So, dito, meron din palang seminar yung parents. So, sa seminar, binigyan kami ng schedule ng simbahan kung kailan kami magsi-seminar. So, April 15 pumunta yung asawa ko doon sa simbahan. And then, April 22 yung sinuggest nilang schedule for seminar sa aming mga parents lang. Ayan. Kaso mga mamshi, mga kabot, naudlot yun. So, inadjust nila ng April 27. So, yung binyag ni baby is April 28. So, kinabukasan ng April 27 yun. So, ganoon, nahihirapan kami mag-prepare para sa mga kakailangan ng baby kasi hindi namin sure kung matutuloy talaga yung binyag ng 28. Pero, hopefully, sana matuloy. And then, yung binyag ni baby, mga kabot, hindi po siya Sunday. So, ito po ay Wednesday. So special, special baptism siya. Pero, wala pang sinasabi yung simbahan kung magkano yung amount na babayaran namin for special baptism. So, yun lang po yung binigay sa amin. Yung mga requirements is registered birth certificate. Ayan. And then, yung payment of baptism ng 300 pesos. And then, yung seminar. And then, ito pa mga kabot. Dahil nga, outside siya ng Quezon City. So, binigyan din kami ng requirement na kailangan na kumuha ng permit to baptize or certificate of no record galing dito sa Quezon City ng simbahan. So, yung permit to baptize or certificate of no record, para po yan sa mga magbibinyag ng outside ng Quezon City. So, ito po yung tsura niya. Ayan. So, nakuha ko na siya, finally. Ganyan. So, nakuha ko siya dito, malapit sa amin. Bayad ako ng 200 pesos para sa permit. So, yun lang po yung, sa ngayon, yung kailangan bago binyagan si baby. So, advice ko po pala sa inyo mga kabot, kung magpapa-schedule po kayo sa simbahan, agahan nyo na po yung pagpapa-schedule. Siguro mga 1 month before, kailangan nakapagpa-schedule na kayo. Kasi kami, nagpa-schedule kami ng mga 2 weeks before. 2 weeks before ng binyag. So, limited lang yung time
para makapag-prepare. So hindi namin siya agad naka-prepare kasi hindi namin din inaasahan na nagka-lockdown, na magla-lockdown nung March. So naabutan kami ng lockdown. Maagang magpa-schedule, mas mahaba yung time for preparation nyo. Ayan, kaya kailangan magpa-schedule na kayo maaga kasi kahit na pandemya ngayon, hindi natin maiiwasan na yung mga parents, ipapabinyag talaga yung baby dahil kailangan. So, yun na yung advice ko sa inyo mga kabot. Mga kabot, gumawa na rin ako ng listahan kung ano pa yung mga kailangan ni baby. Ayan. So, naglista ako para hindi ko po makalimutan kung ano pa yung mga kailanganin niya sa binyag and sa birthday niya. So, mula sa simbahan, sa souvenirs, sa mga decorations, sa mga kailangan ni baby, lalo na yung handa, ayan, yung handaan. And then naglist na rin ako ng ninong and ninang kung sino po yung mga ninong and ninang ng baby ko. Ayan, importante din yan. Video mga kabot, abangan nyo pa po yung pagpuproseso and then kung ilan pa po yung mga kailangang bayaran and gastusin para po sa binyag and sa pagpapalista sa mga ninong-ninang and other expenses pa po and then kung paano pa po siya ipoproseso. So don't forget to subscribe to our channel. Ayan, Big Bot Corner po yan. Please like and share na rin po mga kabot para po sa next updates dito sa ating video. Ayan, gising na po yung baby ko mga kabot. So thank you for watching. Keep safe every fam. Bye-bye!